Sa taas ng presyo ng diesel at gas ngayon, marami talaga sa atin na nagko-consider bumili ng e-bike. At isa na ako dun. Okay na? Let's go. Pero gaya ng pagbili ng ibang mga gamit, mas mainam pa rin na mag-research muna tayo at alamin ko ano ba talaga ang mga dapat i-consider bago bumili ng e-bike. Bago tayo magsimula sa video, disclaimer lang, hindi ito sponsor ng mga e-bike brands na mababanggit sa video na ito. Gaya nga na nabasa nyo sa thumbnail, ito ang 5 na sa aking palagay ay mga best options ng e-bike na pwede nyong mabili sa Philippine market ngayon. Kung meron kayong budget below 50k. Okay. Ang mga presyo nga pala ng mga e-bike na ito ay maaaring magbago depende sa dealer at lugar na inyong pagbibilan. Lahat rin nga pala ng mga e-bikes dito ay 2-wheel e-bikes lang. Wala rin kasi talaga akong planong bumili ng mga 3-wheel o 4-wheel e-bikes. Kaya ito ang mga napagpilian kong options. Una ay ang NXT Porto. Sa malaves man itong design, talagang mapapalingin ka pag nakita mo to sa daan. Sa tingin ko, isa to sa mga main selling point ng Porto. Lalo na kung mahilig ka sa classic retro design. Para sa full specs ng NXT Porto, meron itong 72 volts 20 Ah lead acid battery, 2000 watts na motor, 50 to 70 km range, top speed na 50 km per hour, naka-disc brake na rin ang parehong gulong nito. Para sa price ng NXT Porto, pwede mo siya makuha around 41 to 42,000 in cash. Sunod naman ay ang Yadea Ruwibin. Isa ang Yadea sa mga subok ng e-bike brands dito sa Pinas. At sa budget ng 50k, pwede mong mabili ang Ruwibin. Marami rin ibang options sa Yadea gaya ng M3, M6, ang flagship nila na Epoch. Pero mas mahal na ito at hindi na ito pasok sa budget natin na 50k. Para naman sa specs ng Yadea Ruwibin, meron itong 800 watts motor, 72 volts 26 Ah graphene battery, 42 to 45 km per hour top speed, at max load na 150 kg. Naka front disc brake na rin ito at rear drum naman sa likod. Para naman sa price ng Yadea Ruwibin, pwede mo siyang makuha around 46,500. Sunod naman ay ang NWOW WSP. Gaya ng Yadea, isa rin ng NWOW sa mga subok ng brand ng e-bike dito sa Pinas. Sa classic design nito, gaya ng Porto, at performance na kayang ibigay, ay maraming users nito ang satisfied talaga sa e-bike na to. Para naman sa specs ng NWOW WSP, meron itong 1,500 watt motor, 72 volt 32 Ah lead acid battery, range na 80 to 100 km, at top speed na 40 to 46 km. Pwede mo siyang makuha around 43,800. Sunod naman ay ang NXT Fusion X. Sa totoo lang, ito ang isa sa e-bike na muntik ko nang mabili dahil swak na swak ito sa pangangailangan ko. Para naman sa full specs ng Fusion X, meron itong 72 32 Ah lead acid battery, 2,000 watts na motor, 80 to 100 km range, 50 km top speed, naka-disc brake na rin ang parehong gulong nito gaya ng Porto, at meron ding regenerative charging. Para naman sa price ng Fusion X, pwede mo siyang makuha around 42 to 43,000. Special mention ay ang Keso e-bikes. Sa totoo lang, hindi ko na na-consider ang e-bike brand na to nang pumipili ako ng e-bike na gusto kong bilhin. Dahil ang main selling point ito ay ang speed.
Ang Keso e-bikes ay kilala sa bilis ng mga unit nito na sumisibak ng mga gasoline-used motorcycles gaya ng Aerox at NMAX. Pero sa pagkakaalam ko, meron pa rin silang mga solid na e-bikes below 50k. So i-check nyo na lang din sila kung trip nyo yung mga units nila. At ang huli sa listahang ito, at ang napili kong bilhin na e-bike na kanina nyo pa rin nakikita dito sa video, ang Ofero Starir 3. Ang Ofero ay isa sa mga top brands ng e-bike sa Indonesia. Kung tutuusin, bago pa lang ang brand na ito sa Pilipinas, kumpara sa Yadea at NWOW. Isa sa mga naging main reason kaya itong napili kong e-bike ay dahil sa battery nito. Sa lahat ng e-bikes sa video na to, ang Starir 3 lang ang bukod tanging gumagamit ng lithium-ion na battery. At hindi lang isa, kundi dalawa. Oo, dual lithium-ion na ito. Kaya meron kang reserbang battery kung sakaling kulangin ka sa daan. Para sa full specs ng Starir 3, meron itong 1000 watts high performance motor, dalawang lithium-ion battery na merong 48 volts, isang 24 Ah para sa primary battery nito at 20 Ah sa secondary naman nito. Meron itong range na 70 km para sa isang battery at kaya ring umabot ng up to 120 km kung gagamitin ang dalawang battery. Pero sa realistic na paggamit ko, kaya lang umabot ng 45 to 50 km per battery. Dumedepende kasi ang pag-drain ng battery sa bigat at bilis ng pagpapatakbo. Meron din itong tatlong speed mode. Sa speed 1, kaya nitong umabot hanggang 35 km per hour. Sa speed 2 naman, kaya nitong umabot hanggang 40 to 43 km per hour. At sa speed 3, ay kaya nito sumagad hanggang 53 km per hour. At syempre, naka-disc brake na rin ang parehong gulong nito. Para naman sa ibang features nito, meron na rin itong NFC card unlock. Gaya nung nakita nyo sa unang part ng video, pwede mo na rin siyang buksan gamit ang card lang at pwede mo na rin siyang patayin gamit ito. Meron na rin itong cruise control, kaya hindi mo na kailangang bumabad sa silinyador kung sakaling mahaba ang iyong biyahe. Naka-LED na rin lahat ng ilaw nito, meron na rin digital LCD display, at meron ding reverse mode. Hindi ko masyadong ginagamit yung reverse mode, pero maganda na rin malaman na meron ganito. So far, satisfied naman ako sa performance ng Starir 3. Kahit sabihing 48 volts lang ito at ikukumpara sa ibang e-bikes na naka 72 volts, ang top speed naman nila ay hindi nagkakaiba-iba. Halos lahat sila ay nag-range lang around 50 km per hour para sa kanilang top speed. Para naman sa price ng Starir 3, nakuha ko lang siya around 49,800 using cash payment. Alam ko medyo biased tong video na to sa Ofero. Kaya nga yun yung binili ko eh. Pero lahat naman ng e-bikes na kasama sa video na to ay may kanya-kanyang specialization. At bukod sa lahat, kanya-kanya pa rin naman trip yan. Lalo na pagdating sa design. Kung nakatulong ang video na to sa pagpili mo ng bagong e-bike, please leave a like and mag-comment ka na rin ng feedback kung agree ka sa listahan na ito. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe dahil malaking tulong ito. At kung gusto mo pa rin makapanood ng mga content gaya nito. This is Drew TV. Ride safe palagi.